Hello guys, magandang buhay sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. DM Vasquez Vlog. At ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang ngayong araw na ito ang pag-troubleshoot nitong ating electric kettle. Kung paano to gawin, no? Kasi hindi na siya umiinit yung tubig dito sa ating electric kettle. So sa mga baguhan diyan, wala pang alam sa mga ganitong pagre-repair ng ganitong mga appliances. So ituturo ko sa inyo kung paano natin ito titingnan kung sakaling magka-problema yung ating mga ganitong itong ating mga gamit. So kaya na natin gawin to sa ating sarili. Pwede natin subukan. So ingatan lang natin guys. Siyempre electric yan, electricity. So ingatan natin mabuti. Kung wala tayong mga ganitong gamit, wala tayong mga tester, at wala rin tayong masyadong alam sa tester, at wala din tayong alam sa mga electrical, pwede nating i-check muna to ng visual. So ano nga ba yung mga kailangan nating i-check bago yung subukan natin guys na isaksak itong ating electric kettle, na sa katunayan ay talagang hindi siya gumagana kasi may ilaw to dito. Dapat may indicator siya dito. Dapat pagka ating inom nito ay magkakameron siyang ilaw at iinit. So check muna natin tong itong ating outlet kung may power. 220 to guys, 220. Nilagyan natin yung ating tester sa dito sa volts symbol. Titingnan natin kung may power yung ating outlet. Ayan, meron tayong nakukuha 229 volts. Ayan. So isasaksak na natin tong plug ng ating heater. Yan, nakasaksak na siya. Iuuna natin to. Ito pinaka-switch niya. Yan. Wala siyang ilaw. Dapat mag-iilaw siya. Nakauna ang ating switch. So, saan ba ang mga problema niyan? Kadalasan. So, i-visual check muna natin. Hindi muna tayo pupunta dun sa paggamit ng mga tester, kasi kung halimbawa wala tayong alam sa tester, so mahirapan tayo, no? Kaya pwede nating i-DIY ito. I-check muna natin yung visual. So bunutin muna natin yung ating plug. Unang-una guys, kalimitan meron tong fuse. Ayan, meron siyang fuse. Dito tayo, basic lang to guys. Magsisimula tayo dito sa plug, kasi dito nagsisimula yung power papunta dito sa ating unit. So yung isang supply, yung isang wire, dadaan pa siya dito sa switch, papunta pa dun sa ating heating element dun sa loob mismo ng ating water kettle. So tingnan, basic lang guys. Tingnan natin to, baka may mga sunog. Ayan, tingnan natin yung fuse sa loob. Tingnan din natin, baka may sunog din ayan, tingnan natin. So wala naman so far. So ito naman, nabubunot naman to dito. Ayan, titingnan din natin yung laman nito kung may mga sunog sa mga wires. Kakalasin natin to guys. Yan, so kakalasin natin para makita natin yung mga electrical components dito sa loob, yung mga connector, terminal kung merong sunog. Yan, ganun din dito sa kabila. Titingnan natin. Ayan, makikita nyo guys, parang may mga kalawang na, may mga spark na, may mga sunog-sunog na din. Ayan, mamaya tayo tutungo dun sa pagtitest.
So kakalasin natin guys. Kakalasin na natin yung parehas para mas madali na tayo. Ayan guys, nakalas na natin ano. Ayan. Nakikita, ito yung ano, ito yung pinakasaksakan naman ito, yung pinagpapatungan nitong ating electric, mismong yung sa mga kanyang heater. So ito yung ating plug papunta dito sa ating pinaka outlet nitong ating electric kettle. So yan, makikita nyo yung mga terminal dito guys. Yan, makikita natin dito may mga sunog-sunog na dito sa bandang ito. Dito sa sa isang linya niya. Ito yung isang linya, ito yung isang linya papunta dito sa ating unit. Dito sa, kikita ba? Yan. Yung contact dito, pag ipinatong natin, dito siya lalapat, dito sa isang bilog na to, maliit, saka isa dito sa isang dito, bali dalawang linya yan, papunta dun sa ating, so dadaan pa pala sa switch, papunta dito sa ating heating element, dito sa ating coil. Yan, yung dalawang supply, line 1 at saka line 2 or neutral. So yan, titingnan natin dito kung may mga sunog. So nakikita ba? Ayan. Kasi may mga contact yan dito bago pa pumunta rito sa pinaka heating element natin. May switch pa yan dito. Pati sa ilaw, doon sa ilaw natin. Kasama na yan itong ilaw natin. Indicator light. Yan. So ang isang nakikita natin dito, guys, yan, nakikita ba sa camera? Malabo. Itong isang wire na to, yan o, mapapansin nyo, saka papatong natin nitong ating pinaka pitchel, ibang tawag niyan, pitcher. Yan dito, pag pinatong kasi natin dito yan, so tatamaan itong pinaka contact point na to. So ano na siya, umangat na siya, tsaka parang nasunog na din. So ang gagawin natin, subukan natin tong itulak papasok. Yan. Pero mas maganda malinisan din natin yung contact, yung pinaka contact point niya. Pero susubukan lang muna natin kung ano. Yan. Tika. Dapat kasi ito nakabaon siya. Kita ba? Yan. Ilulubog din lang natin. Kasi malambot na siya eh. Manipis lang kasi itong lata na to. Kaya kapag tuwing every time na tayo mag-iinit, tapos mabigat masyado yung tubig, lulubog yan, tapos pag mainit lumalambot na tong pinakalata na to. Kaya ano siya, nalubog na. Kaya pagka naglagay ulit ng pitchel, hindi na siya naabot. Hindi na siya abot sa contact dito sa ating pinaka pitchel. Ayan, teka, makita yan, naibaw na natin.
Siguro naman maabot na yun. Ayan, maabot na. Yan guys, na ano natin, na visual check na natin, at yun nga, nakita natin na yun ang isa sa mga problema. Ito yung contact dito ay lumubog na, no? Kaya hindi na inaabot kapag nilalagay natin itong ating pinaka pitchel. Hindi na maabot dito sa bilog na to. Yan yung pinaka dadaluyan naman ng kuryente manggagaling dito sa ating pinaka outlet. Yan. So ngayon tingnan natin, ano naman natin, subukan natin kung buo yung linya. Basic pa rin to guys. So gagamit tayo ng tester, itong ating analog tester. Sinit na natin sa times 10. Kakalibrate lang natin. Dapat yan, nakatapat siya sa 0. Yan, mapansin nyo guys. Yan, pumalo. So unang titestingin natin dito guys, yung fuse. Dapat papalo siya hanggang 0. Yan. So yan, pumalo siya hanggang doon sa 0. Tapos para makita natin kung buo ito yung linya, dapat mayroon tong continuity o buo yung linya natin. Ayan, makikita nyo guys, ito yung isang linya. Yan, pumalo siya sa 0, ibig sabihin buo na. Tapos yung kaninang contact na ilubog natin, ito. Yan. Yan, yan siya. So okay na. Okay na yung ating linya, no? Buo na. Ibig sabihin, kapag isinaksak natin ito sa ating outlet, meron nang dadaloy na kuryente papunta dito sa ating pinaka outlet ng ating electric kettle. Yan. So okay na tayo dito, no? At dahil okay na tayo doon, ito naman ang titingnan natin, itong pinaka main natin, ito pinaka utak. Ayan, kita ba? Ito yung ating pinaka heating element, itong coil natin. Ito makikita nyo, itong dalawang terminal, ito yung papasukan ng kuryente. So manggagaling pa siya dito. Yung isang linya itong nasa gitna, ito yung pangalawang linya, at merong switch. Yan, mapapansin nyo yan pag switch natin dito. Yan, ayan, pumapalo siya. Ayun yung contact. Yan. Ayan. So ang gagawin natin, titingnan natin kung buo yung ating heating element. Dapat meron tayong makukuhang resistance. Ang palo naman ito, dapat hindi sagad dito. Ayan. Gamit pa rin yung ating ating analog tester. Kita ba? Yan. Ito yung dalawang linya natin. Kita. Yan. So meron tayong nakukuhang resistance at hindi siya pumalo hanggang 0. Ibig sabihin good. So i-ano naman natin, i-line to ground. Ito yung pinaka ground niya, itong body ground. Kung dapat wala siyang contact, hindi siya papalo. So hindi pumalo ang tester natin. Dito tayo, so no, pangalawang linya. Ayan, wala pa rin. So ibig sabihin okay yung ating heating element. Ngayon kung gumagana naman yung switch natin, ito switch natin, ayan. Ngayon para matesting naman natin itong switch natin, ipapatong na natin dito, ipapatong na natin siya dito.
nyo guys. Nakapatong na siya dito sa, so ayusin natin para lapat na lapat talaga. Hindi pa muna natin kalawit yung cover. Ayan. So ipapatong na natin to. Wala pang laman tubig yan. Ngayon titingnan ulit natin kung yung ating switch ay gumagana. Kita pa. Ayan, itong switch kung gumagana. So yung gagamitin ulit natin yung ating analog tester. Dapat may makuha tayong resistance dito kapag ating switch na yung ating heater. Yan, ilalagay lang natin itong ating dalawang tester dito sa may dalawang terminal ng ating plug. Ayan, ganito lang, tapos isuswitch natin. Ayan, makikita nyo guys, may pumalo yung ating pinaka test point ng ating pointer pala ng ating analog tester. Ayan, patay natin. O, nawala. Ibig sabihin guys, yung kuryente na pag isinaksak natin to, yung itong ating plug ay may dadaloy na papunta doon sa ating pinaka unit, doon sa ating heating element, doon sa loob nitong ating heater. So ulitin natin guys, i-switch natin. Ayan, meron pumalo, diba? Pumalo na siya. Tanggalin natin to. Yun, nawala, diba? Yan. Kapag walang palo yan guys, ibig sabihin may problema yung ating either itong ating heating element dito sa loob or switch, or dito sa ating fuse, or dito mismo sa ating plug. At yun nga kanina yung nakita natin, dito na contact ito. Ayun, yun yung isa sa mga dahilan, ano. At kahit wala tayong tester, kaya na natin gawin yan. Yun nga, i-visual muna natin. Katulad nito, ito lang pala yung problema. Wala namang problema dito guys, basta wag lang magdidikit yung mga linya. Itong tatlong ito. Yun, kung wala tayong tester at hindi tayo marunong sa tester, yun lang muna. Pwede naman natin subukan. Kung ito yung nasunog fuse, pwede natin palitan. Tingnan lang natin yung amperahe. At yun din yung ipapalit natin. Basta wala lang tayong babaguhin. Kung dito sa mga contact lang, linisan lang natin or ibaon natin na konti. Tingnan natin kung lumalapat yung mga contact, yung ganun lang. Pero wala tayong babaguhin kung wala tayong alam. Yun, para magawa natin, para sa sarili natin. Wala namang masama ang subukan, no? Basta ingat lang talaga kasi siyempre kuryente ito. Kaya dapat doble ingat tayo. Kung ano lang yung ating nakitang nakalagay dito, huwag natin baguhin. Yun din lang ang ating ilagay at hindi tayo magkakamali. Yun. So ikakabit na natin guys ito. At titistingin na natin, lalagyan na natin ng tubig. Yan guys, titistingin na natin tong ating ni-repair na electric kettle. So isang advice ko nga pala guys, huwag nating masyadong pupunuin ng tubig to. At least siguro hanggat maaari, hanggang kalahati lang tayo. Kahit nasabihin meron siya maximum, hanggang kalahati lang tayo. Lalo na kapag medyo matagal-tagal na itong ating electric kettle. Kasi yun nga, dahil sa sobrang bigat, matagal siyang mag-automatic. Kasi marami siyang tubig, kailangan niyang mas matagal na pagpapainit. So nasisira, lumalambot yung ating contact dun sa ating contact point. Tapos iwasan din natin guys na mabasa itong ilalim ng tubig, kasi ito dito dumadalo yung kuryente natin dito. Kapag nabasa yan, nagkameron ng moisture dito, so maaaring masunog, nagkameron ng short circuit itong ating bahagi dito sa ilalim. Ayan, susubukan natin lagyan ng tubig kung ano siya, kung okay na. Yan, sasaksak na natin.
Siguraduhin natin guys na fit yung ating pagkakasaksak. Tapos iuna natin. Ayun. Nagkameron na siya ng ilaw guys, hindi katulad kanina, no? Ibig sabihin, yun lang ang problema. Yung contact na pinakita natin kanina. Kaya kayang-kaya na natin gawin yan sa ating mga appliances na katulad nito. Pero kahit na sabihing electric kettle lang to, marami siyang mga contact. May contact siya dito sa pinaka ilalim niya. Tapos bukod sa switch, yung pupunta pa sa heating element. Yun. Kaya ano nangyayari, tapos simula dito sa plug natin, papunta dito, pupunta pa, dadaan pa ng switch, diretso dun sa ating heating element. Then guys, okay na yung ating electric kettle. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana ay nabigyan ko kayo ng kahit kunting idea. At maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo itong video na to at gusto mo ng mga ganitong mga iba pang mga idea, kasi napakahalaga ng may idea tayo guys. Kahit tayo ay walang alam sa electrical, at least meron tayong idea kung paano ginagawa itong mga ganitong mga appliances natin, lalong lalo na katulad ng ganitong mga ginagamitan ng kuryente. So napakahalaga na meron tayong idea. At yun, paki-subscribe na lang, paki-like na lang din. At kung okay sa iyo tong ganitong mga video, paki-share na din. At yun, maraming salamat sa inyo guys. Mabuhay tayong lahat. At ingat palagi sa ating mga ginagawa. God bless. More bless sa ating lahat. Thank you.